tapos speaker power tayo, no? Budget press, 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! Milyong-milyong palakpak para kay power speaker! Training specialist of AIM Global, Sir Georgen Gonzalez! Let's give it up! Jason, palakpakan naman natin si Jason. Parang nilagyan ng sili ang kwet niya, no? Ang likod pagsalita. Tama ba? Alam mong payaman kasi excited talaga, no? Jason. Yung mga hindi excited, hindi talaga yayaman. Lalo na dito sa Bohol, kilalang yung tarsier. Diba? Yung tarsier, ano ginagawa? Di ba ganito na yung tarsier, oh? Diba minsan may prospect kayong ganon? Pag nag-OPP ka, ganon lang siya, oh. Hindi talaga yayaman yon, ha? Pero kayong mga taga-AIM Global, excited kayo, payamang kayo talaga sa negosyong ito. So again, it's nice to be here again in Bohol after a few, kailan ba ulit nandito? Last year pa, no? But before I even begin, I'd like to greet everybody a Happy New Year. Kasi, New Year ngayon, tama ba? Kaya lang ng mga Chinese. Kaya, dineclare din na, holiday for the first time. Yung mga past Chinese New Year, hindi po din i-declare na holiday. Pero ngayon, first time na dineclare na holiday. Kaya, because it's a festive celebration for the Chinese also, kaya babatiin ko kayo ng Kung Hei Fan Choi. Kay Ernie, tama ba? So, anyway, ang pag-usapan natin ngayon, as everybody knows, mag-NDO ako. So, sino po yung first time na makaka-attend ng NDO ko? Nasa kamay. First time, ang dami. Ngayon, ganito na yan, ano? Yung marinig nyo sa aking NDO, available din po to sa YouTube. No? Pwede kayong after this, gusto nyo i-review yung NDO, just click my name, Georgen Gonzalez. Lalabas po yung NDO ko, online, at saka yung ASAP. Because ang training ng mga ginagawa natin sa head office ngayon, aside from the OPP, aside from the product demo and NDO, meron na po tayong tinatawag na ASAP or ASAP training. Familiar na ba kayo doon o hindi pa? Yung ASAP training, ASAP, basic seminar dito, training, na ginagawa sa head office ngayon. So primarily, meron tayong product demo tsaka OPP. Tapos merong NDO. Ang third na atingan ng mga distributor, itong ASAP. Ano ibig sabihin ng ASAP? Alliance Success Achievement Program. So, hindi pa po namin kinukonduct yung ASAP in most provinces, pero one good thing about technology nowadays, kahit wala pong nag-ASAP training dito sa Bohol, available to sa YouTube, kaya pwede po kayong manood. Okay, pwede nyo panoorin. So, importante rin itong ASAP kasi after the NDO, dito namin pinapakita yung bigger picture ng business. Why? Kasi ang networking ngayon, I've been involved in networking for 15 years now. Nag-join ako dito, 21 years old lang po ako. So that gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. 25. So, nung muna ako mag-join, iba ang setup ng networking ng mga panahon ngayon. Okay? Iba po ngayon. Ngayon, ang networking, iba na kailangan, being a networker, nowadays, kailangan marunong ka talaga. Kailangan knowledgeable ka about dun sa pinasok mo. Why? Kasi marami na pong network marketing companies available ngayon. So, kung hindi nyo alam yung AIM Global, kung hindi nyo alam yung in and out ng AIM Global, yung business natin, marami tayong competitors. Kaya dapat, yung confidence level mo, yung galing mo, umakyat din. So, maganda sa AIM Global, isa po tayo sa mga companies na may tatawagin tayong department, na training department. And I'm sure, last week, nagpunta dito si Arnel Limping. Tama ba? Yes. So, isipin nyo, after ng training director, ako naman. A few weeks from now, may darating na naman dito sa Bohol, galing sa Maynila. Gusto nyo ba yun? So, we will make it a point na, at least, meron pong pupunta dito once a week from Manila. Gusto nyo ba yun? Yes! So, opportunity for everybody yun para mag-train, magdala. Kasi, we are trying to strengthen our position dahil patuloy na lumalaki ang AIM Global, and we happen to be the largest and biggest networking company in the world. Para manatili po yan, kasi one,
isa sa disadvantage pag number 1 ka, wala ka nang tinitignan ahead of you. Wala ka nang tinitignan na yung hinahabol ba. Okay? Kaya hindi po tayo pwede maging complacent. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magpakampante. Kailangan, habang number 1 ka, talagang minimaintain mo yung pagiging number 1 mo at lagi kang, o lalo kang puputok pa. Kaya naman, umiikot po kami sa buong Pilipinas and nakakatuwa because sa kanina, as I was going here inside the room, nasa lubong ko si Wilfredo. Kilala niyo ba si Wilfredo? Yes. Hindi ko malimutan si Wilfredo because the first time I came here, not the first time. The first time I met him, last November yata yun, LD. Tama ba? So, nagpatotoo siya sa recognition rally dito di ba? Na, ito yung vendor, tapos nakabili ng Hyundai Elantra. Nung narinig ko yung kwento niya, hindi alam nito ni Wilfredo, kada ikot ko sa Luzon, lagi siyang laman ng OPP ko. Why? Kasi ang gandang example ng success story niya. Tama ba? And guess what? Marami sa mga iniikutan ko sa Luzon and even Mindanao, as I talk about this business, nai-inspire sila kay Wilfredo. I think kung mas nai-inspire ang mga taga-Luzon, nai-inspire ang mga taga-Mindanao, dapat may inspire lalo na ang mga taga-Bohol dahil kasama nyo dito mismo si Wilfredo Laway. Tama. You should be very, very proud. You should be very proud about him. You should be very proud about Leo Kaduyak because their success stories are from rags to riches. Ibig sabihin, sa negosyong to, walang pinipili kahit sino ka pa, kahit anong pinanggalingan mo, regardless of your background, pwede ka maging milyonaryo sa AIM Global. Gusto niyo ba yan? So, number 1, ang pinag-usapan natin sa NDO, ang NDO, pagpapalalim na to. And this is important, very important, lalo na sa mga nag-start na distributors, lalo na sa mga magiging downlines ninyo. Kasi, hindi po sapat yung makakatin sila ng OPP at saka product demo. Dapat, dito, lumalim yung motivation nila, they should know how to do the business properly. In fact, in my experience, marami pong nag-quit sa networking kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Tama ba? Pag nahihirapan na, it's time to give up. Kaya doon pumapasok yung importance ng NDO. One thing na dapat na-overcome sa NDO or sa business na to, ang isa sa mga dapat na-overcome nyo, yung tinatawag na personal fear ninyo. Pag sabing personal fear, yung mga personal doubts ninyo, kailangan matanggal to sa puso at isipan ninyo if you want to become effective and successful in this business. Why? Marami po mga distributor, sold out na sila sa idea ng networking. Sold out na sila dito sa AIM Global na pwede silang yumaman. Pero would you believe, marami sa atin, pag nagre-recruit, tapos pag uwi ng bahay, nagre-recruit na, umaattend, nag-OPP na, pero magugulat ka. Pag umuwi ng bahay, ano sasabihin sa sarili niya? Yayaman kaya talaga ako sa negosyong ito? Totoo kaya talaga to? Tama ba? Minsan naiisip natin yan, ano? Lalo na pag may mga recruit yan na hindi dumadating. Lalo na pag ini-angel kayo. Tama ba? Alam kaya kasi, napagdaanan ko yan eh. Lalo na pag nahihirapan ka na, parang napasok sa isip mo, totoo kaya to? Parang iba explanation nung umattend ako Parang nung umattend ako, ang ganda. Pag ginagawa mo na lintik, napakahirap pala. Tama ba? So, nagkakaroon ka ng pagdududa along the way. And normal yun because ang tao, ang pinakamadaling paraan, pag tayo nahihirapan, is to easily give up what we are doing. Pero I'd like to explain it to you that in this business, kung talaga gusto nyo maging successful, dapat sa isip nyo pa lang, successful ka na. Ulitin ko dapat sa isip mo pa lang, successful ka na. Tinatrabaho na lang natin. Ang mahirap kasi yan, hindi ka pa successful, pati yung isip mo, hindi rin successful. Nakuha niyo ba? Hindi ka na nga successful pa, pero yung utak mo, nag-aagaw isip pa siya. Ano yung nag-aagaw isip? Yung kabila ang sabi, kaya mo yan. Yung kabila ang sabi, hindi mo kaya yan. Nagdadalawang isip ang tawag dyan. If you want to become successful in this business, 100% dapat wala kayong kaduda-duda at wala kayong takot na talagang yayaman ka sa alliance si Morgan Buerta. Ano ibig sabihin nun? Kahit nahihirapan, kahit walang recruit, kahit hindi pa kumikita, because lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan sa una. Bakit ka dapat mahirapan dito? Yayaman ka eh. Yun nga hindi yumaman, napakahirap. Diba? Yung alang buhay na simple, napakahirap mabuhay, yumaman pa kaya. Tama ba? Lahat ng may value, pinaghihirapan. Lalo na pag moral, legal, at saka ethical. Pag nakaw ang hirap eh.
Yung legal pa kaya. Tama ba? So, paano nyo ma-overcome tong fear na to? You have to understand the reasons for your fear. Number one, ang fear ng maraming tao, lalo ni mga prospects ninyo, ayaw nila mag-join. Kasi meron silang fear of failure. Ano tong fear of failure? Baka hindi ako mag-successful dyan, baka hindi ko linya yan, baka para kila Wilfredo, kila Leo, kila Ernie lang yan. Pero personally, meron silang personal fear kung tawagin. Ano yun? Yung fear of failure. Baka hindi mag-tagumpay. Ito, sasabihin ko po, ang opposite ng success, ang kabaliktaran ng success, the opposite of success is not failure. Failure is a part of your success. Kaya kung meron kayong mga medyo kabiguan na nararamdaman, paisa-isa, pakunti-unti, paminsan-minsan, part yan ng growing up nyo sa negosyo ito. In fact, let me tell you, you will be facing a lot of failures in this business before you become successful. Ang ticket ninyo para maging successful, guess what? Failure. Ano ba yung representation ng failure dito sa business na to? Akala kasi ng marami, pag ikaw tumatagal sa business na to, halimbawa, may maririnig kayo, nakabili ng sasakyan after 3 months, yung iba, yung mayaman after 6 months, yung iba, nagiging milyonaryo 1 year. Ikaw, 1 year ka na, bakit ako hindi pa ako milyonaryo? Tama ba? Kaya na-treatment ng iba dyan, failure yata ako. Kasi siya nagawa niyang 3 buwan, 6 na buwan, 1 year ako, 1 year na, wala pa rin, isa pa lang recruit ko, 1 year na ako. To most people, ang kanilang acceptance, failure na sila, if after some time, hindi sila umaangat. Mali po. Why? A person who doesn't quit sa negosyong ito, wala namang pupuntahan yan eh. Tumuloy ka lang. Saan ka ba pupunta? Eh di talagang magiging successful ka rin. Huwag ka lang hihinto. Kaya huwag nyo ititrick na failure yung mga tipong hindi nyo pagkita sa una. Yung hindi paglaki ng grupo nyo sa una, normal yun eh. Ganun talaga. So, huwag kayo matatakot ho dito. Ang nag-quit lang, ang nagiging failure lang sa negosyong to, nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So, saan hindi ka nag-quit? Tuloy ka lang, magiging successful ka. Si Georgette, paano kung 1 year na wala pa nangyayari? Tuloy ka lang. What is 1 year? Ilang 1 year na lumipas sa buhay niyo na wala namang nangyari din? 2 years, wala pa rin nangyayari? Tuloy ka pa rin. What is 2 years? 3 years, wala nangyayari? Diyan na. Diyan na. Diyan kayo lalong tumuloy kasi nakakahiya na 3 taon na wala pa nangyayari sa'yo. Ha? Okay niyo ba? So, do not just give up. Kasi, sa totoo lang, iba-iba naman ang sitwasyon natin eh. You know, isa sa mga trabaho ko, umikot sa buong Pilipinas. Nagpupunta ako ng Davao. In fact, next month, I'll be in Davao again. Isa sa mga pinakasikat na distributors natin sa Davao, si Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, ang background po, dating embalsamador. Ha? Ngayon, Jun Agarao is nearly 2 years in the business. 6 months pa lang sa negosyo, nakabili ng Montero Sports. After less than about 1 year, naging global ambassador. In less than 1 year, naging millionaire silken. Ngayon po, magto 2 years na siya, nagpapagawa ng bahay, napakagandang bahay. Bago na naman yung sasakyan niya, pangalawa yung Day Tucson. Ang monthly average income, 400 to 500,000 per month. Dating ng ambassador. Magto 2 years pa lang. Wala pang 2 years, magto 2 years pa lang. Ngayon, pag nag-uusap kami, sasabihin sa akin, Sir, kasi pumunta kami ng Davao, pumunta kami ng Tagum, pinagdadrive niya ako. Nadaanan namin yung dati niyang pinagtatrabaho ang punerarya. Sabi sa akin, Sir, dyan ako dati nagtatrabaho. Tinignan ko ngayon, maayos na nga yan, Sir. Kasi dati, sa second floor kami mga embalsamador natutulog. Doon sa baba namin, nandun yung morgue. Habang natutulog kami, naaamoy namin yung mga bangkay at saka yung mga formalin. Sabi sa akin ni Jun Agarao, kaya Sir, alam mo sa totoo lang, pag may mga taong nagtatanong sa akin, ba't ang bilis ko maging successful sa AIM Global? Ang sagot ko lang, simple lang. Pagkaiba kasi tayo ng sitwasyon eh. Ako, gusto ko ba malagi na lang natutulog na iba ang ilalim ko, bangkay? Pagkaiba naman kami ng sitwasyon eh. Kasi sabi niya, ako pag hindi ko ginilingan sa networking ng mga panahon na yun, magugutom ang asawa at anak ko kasi pinagkakabuhayan ko lang, networking. Kaya yung iba, huwag niyo kukumpara yung sitwasyon nyo sa iba't ibang tao. Kaya yung iba, nagiging successful ng mabilis. Kasi desperado sila maging successful dahil sobrang
lugmok ang kinabubuhay nila. So, do not compare yourselves. Kasi may tayong sitwasyon eh. Kaya pag hindi mo nakukuha yung level ng success na meron yung crosslines mo, huwag mong isisipin na failure ka. Uulitin ko, huwag ka lang magpukwek, masasaan ba? Payaman ka talaga sa negosyo mo. Kailangan mo ba pagpuntahan? Kaya ng kwento. Another story we have is Mr. Johnny Formentera. Tubong Leyte po to na nag-migrate sa Metro Manila. Di ba marami mga ganyang kwento? Komportable sa probinsya, pumunta ng Maynila. Pagpunta ng Maynila, naghirap. Nagtrabaho po sa Malabon. Si Johnny Formentera, trabaho sa Malabon, pedicab driver. Nung nakilala ng AIM Global, pedicab driver. Can you imagine, nag-join sa AIM, ipinangutang yung kanyang global package. Ngayon po, si Johnny Formentera, pedicab driver, karamihan ng kilala niya, ano rin, pedicab driver din. Kasi kung ano kayo, hindi nyo kakilala mo, tama ba? Ito pa masakit, dahil hindi naman siya talaga taga Maynila, ang karamihan na kakilala niya, wala sa Maynila. Eh di ba ang networking, kailangan marami kang kakilala? Problema niya, nung nasa Malabon, wala siyang kakilala. Kasi, taga Leyte nga eh. Tapos pedicab driver. Pero dahil naniwala sa AIM, naniwala sa kanyang sarili, ginawa ang AIM Global. Medyo nahirapan. Medyo, matagal bago umangat. Pero ngayon ho, after 3 years, nagda-drive ng Kia Rio. Brand new, kulay puti ng Kia Rio. 3 taon. Sulit o sulit na sulit? You see? Matagal ba yung 3 taon? Hindi. Marami po akong kilala. 10 taon ng empleyado. May 4 na gulong, hindi pa nakakabili. Gulong ng bitikleta, meron. Pero gulong ng Kia, wala. And to think na dati po siyang, pedicab driver, ilang kayang padjak ang gagawin niya? Ilang ganun ba? Yung padjak ba? Ilang pasahero kailangan niya para makabili ng Kia Rio? Malamang ga-elepante niya yung legs niya, hindi pa yung nakakabili ng Kia Rio. Nakuha niyo ba? Ganun kaganda yung opportunity yung ginagawa ninyo. So, irrespective kung gaano ka katagal, pagdating mo sa finish line, wala namang magtatanong sa'yo kung gaano ka katagal eh. Pagdating mo sa finish line, nagtatanungin sa'yo, ano naman ang mga nampung tao na bili mo sa mga pangarap mo. Kaya, do not just give up. Because we're getting stronger, palaki ng palaki ang AIM Global. Make no mistake, nagsisimula pa lang ang AIM. Yung pagputok nakikita nyo dito sa ball, hindi pa yan ang tunay na pagputok. Sasabog pa ang alliance nito. Imagine. Number 2, huwag kayong magpapadala kung marami kayong rejection. Marami ba to? Sino hindi na-reject? Ipako sa krus. Bakit? Pagka ikaw po, hindi ka na-reject, abnormal ka. Ibig sabihin ng hindi na-reject, walang nire-recruit. Totoo yan. Ayaw nyo ma-reject? Huwag kayong mag-recruit. Yun nga lang, huwag ka mag-recruit, wala ka din makukuha sa negosyo. So dahil nagre-recruit ka, part ba rejection? Part. Ganun talaga. Nung ako'y nagsimula sa negosyo ko, na-reject din ako. Sila Doc Ed, sila Francis, sila John Aspirin, sila Elmi. Marami mga leaders dito, before they become successful, na-reject din sila. So, ang issue dito, hindi natin maiwasan ng rejection eh. Wala akong magagawa talaga dyan eh. Ang issue dito, paano mo kukontrolin yung emosyon mo para hindi ka maapektuhan sa mga rejection na to. Why? Sa 16 years, 15 years na experience ko, marami nagkukwit dito kasi nare-reject. Pag tinanong mo, ayoko na apply, nagkukwit na ako. Bakit? Walang sumasama sa akin. Walang naniniwala sa akin. Kaya magkukwit na siya. Kasi nare-reject. Nakuha niyo? Pero ulitin ko, maraming hindi maniniwala. Pero sasabihin ko sa inyo to, hindi lahat maniniwala, pero may mga maniniwala. May darating din alas. May darating din agila sa network mo. Makakakuha ka rin ng gagalaw. Makakakuha ka rin ng maniniwala sa'yo. Kaya ang dito, ang solusyon lang dito sa rejection na to, isa lang. Hindi natin may iwasan to eh. Ang issue dito, masasanay ka rin dyan. Kagabi, galing po ako sa Cebu. I was just in Cebu. When I was discussing this, sabi ko sa kanila, tandaan mo itong rejection para ka ng kalyo. Alam niyo kalyo? Kabol ba yun? Kabal.
Pabaliktad tuloy, kabul, kubal. Parang kubal lang yan. Ang ibig sabihin nun, sa una lang, masakit. Pero pagkalyo na siya, wala na siyang pakiramdam. Kaya masasanay din ngayon dito, darating ang panahon, magiging kubal ka rin. Wala ka ng pakiramdam sa rejection pagdating ng araw. And dapat lalo yung pangigilan. Yung mga tao nagre-reject sa inyo, gawin nyo silang booster. Ano yung ibig sabihin ng booster? Yung para sila tambucho nilalagay sa likod mo para lalo kang bumulusok. I-challenge mo yung sarili mo. Ayaw mong maniwala. Naku, sabi mo sarili mo, papalikan na lang kita pag may kotse na ako. Yung ayaw maniwala, ayaw nilang maniwala, ayaw ko na din. Hindi dapat ganun. Pag may hindi naniwala, make it a challenge for yourself. I know that because I was an active distributor for 16 years. Bago ako maging training specialist ng AIM Global, active na distributor ako. And believe me, I underwent those things that you're undergoing right now. Pinagdaanan ko yan, kaya alam ko yung pakiramdam. And alam ko yung pakiramdam, na pag ikaw pinaghirapan ng isang bagay, at nakakuha mo siya, mga kaibigan, wala nang pinakamasarap na victory sa isang bagay na pinaghirapan mo na nagsisimula. Kaya, pagdating dito, yung gano'n lang. Yung nag-invento po ng recipe ng KFC, ang pangalan niya si Colonel Sanders. Nag-device po siya, gumawa siya ng recipe ng KFC. Pinaghalo-halo niya 12 na iba't ibang klase ng herbs. Tapos may special ingredient siya. Tapos dahil naniniwala siya na masarap yung kanyang inimbento, he started peddling this, he started selling this to investors. Kaya lang walang naniniwala sa kanya kasi para doon sa mga binibenta niya, bakit ko bibili niyang recipe ng chicken mo? Ang dami-dami ng chicken. Ang gusto lang ni Colonel Sanders, pag binenta niya yung chicken niya, makakuha po siya ng royalty income. Alam niyo yung royalty income? Oh. At 65 years old, retired colonel po yun from US Army. Alam niyo ilan ang nag-reject sa kanya bago may bumili ng recipe niya? 1,009 rejections. Yung 1,010, dun binili yung recipe niya, kaya tayo may KFC ngayon. Ito ngayon ang kwento. Dahil may bumili ng recipe niya, he died, bago siya mamatay, he died a multi-millionaire. Ngayon, pati yung angkan niya, multi-millionaire kasi ilan ang branches ng KFC sa buong mundo ngayon. The question is, kung nag-give up siya, come on, kung ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagbibenta, pagsasabi na bili ko tong recipe ko, aabot kaya siya doon sa 1,010 o hindi. Kaya ang lesson dito simple na, kayo, nakakailan na kayo. Kaya kung nakakasyang pa lang kayo, may 1,000 ba kayo, ha? Nakuha niyo ba yung lesson? Yes! So, ganun din dito, marireject ka muna ng marireject bago mo makuha. Ito nakakatakot. Mamaya niyan, di ba, katulad nangyari sa kanya, nung pang 1,009, sabi niya sa sarili niya, wala na talagang bibili sa akin. Nag-stop na siya. Hindi niya alam, yung susunod palang bebentahan niya, yun na pala yung oo. Huwag kayong mag-give up, you know why? Baka yung susunod na kakausapin nyo, yan na magpapaglobal ambassador sa inyo. Diba? Huwag nyo isipin sarili nyo na, wala akong makuha, wala talagang maniwala. No. Lalabas at lalabas din yung alas ninyo. Hindi pwedeng hindi. Alam nyo kung bakit? Lahat ng bagay may panahon. Yung mangga nga, nahihinog, tao ba kaya? Mangga nahihinog, di ba? Mahihinog din ang network mo. Hindi pwedeng hindi. Pag lumabas yan, ikaw naman ang nandito sa entablado nito, ang mga tao naman dyan ang nakikinig ng tunay na kwento mo. Ang ganda nun.